na balita ngayong tanghali. Mary Jane Veloso makakauwi na ng Pilipinas matapos ang ilang taong pagkakakulong sa Indonesia, ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Proseso sa pagpapauwi kay Veloso inaasikaso na ng Department of Foreign Affairs. Pamilya at abogado ni Mary Jane Veloso labis na nagpapasalamat at makakauwi na ito ng Pilipinas. Executive clemency para kay Veloso hiniling. Pinsala sa infrastruktura ng tatlong magkakasunod na bagyong tumama sa Pilipinas, sumampa na sa mahigit 1 bilyong piso. Department of Trade and Industry naglabas na ng price guide para sa ilang holiday season food items. Presyo ng ilang produkto bahagyang tumaas. At Department of Education nagpaalala sa mga public school na iwasan ang magarbong holiday celebration. School divisions at mga paaralan hinikayat na magsagawa ng donation drive sa mga nasalanta ng bagyo. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, November 20, 2024. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa radyo La Verdad 1350 ang UNTV Radio. At una sa mga balita ngayon tanghali. Pumalo na sa mahigit 1.5 billion pesos ang halaga ng pinsalang naitala sa sektor ng infrastruktura na idinulot ng tatlong magkakasunod na bagyong pumasok sa bansa. Base sa latest report ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, aabot sa kabuuang mahigit 1.5 billion pesos ang naitalang infrastructure damages na iniwan ng bagyong Nika, Ophel at Pepito. Nasa 158 mga infrastruktura ang sinira ng bagyo, kabilang na ang mga gusali, tulay, kalsada at iba pa. Aabot naman sa mahigit 22 mga bahay ang napinsala ng mga bagyo. Samantala, nasa 29 ang naitalang casualties, kabilang na ang 9 na nasawi, 16 na sugatan at 4 na nawawala. Sa kabuuan, aabot sa mahigit 3 milyong mga individual o katumbas ng mahigit 800,000 mga pamilya ang naapektuhan ng magkakasunod na kalamidad. Nananatiling mataas ang presyo ng gulay sa mga pamilihan dahil sa magkakasunod na bagyong tumama sa bansa, kung saan umabot na sa 10 bilyong piso ang halaga ng pinsala sa sektor ng agrikultura. Kaya humahanap na ng paraan ng Department of Agriculture kung paano matutugunan ang supply nito. Ang detalye sa ulat ni Jed Neresina. Tinitingnan na ngayon ng Department of Agriculture ang pag-aangkat ng gulay sa ibang bansa matapos ang magkakasunod na bagyo na tumama sa Pilipinas nitong mga nakaraang linggo. Ayon kay Agriculture Assistant Secretary Arnel de Mesa, pinag-aaralan na ng DA ang mga estratehiya kung paano makokontrol ang patuloy na pagtaas ng presyo ng gulay sa mga pamilihan. Pinag-utos din ni Secretary sa BPI at High Value na tingnan kasi nga persistent na mataas yung presyo rin ng gulay, both highland and lowland vegetables. So kailangan din pag-aralan kung BPI and High Value were tasked to check on the volume, the supply and the prices and recommend to the Secretary within the week possible strategies. One is to check yung other supplies from other regions, and secondly, possible importation of key agricultural commodities. Dagdag pa niya, mabilis lang sanang recovery ng supply ng gulay matapos ang isang bagyo, ngunit ngayon na sunod-sunod ito at pare-parehong lugar ang apektado, ay nahihirapan ng local producers na makabangon sa pinsalang natamo ng kanilang mga pananim. Samantala, ayon sa Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG, kailangang mas pagtuunan ng pansin ng gobyerno ang mga apektadong magsasaka at hindi ang importasyon ng agricultural commodities. Karamihan sa ating mga gulay na pinuproduce ng ating mga farmers, I don't think tatagal sila sa
biyahe ng ganun katagal. And then, kung mag-i-import ka and it will arrive several weeks after, bakit ang hindi unahin ni Asik Arnel ay tulungan yung ating mga farmers na makabawi at makapagtanim ulit, makarecover, para hindi ang mindset natin lagi ay imports. Tulungan natin muna yung mga local producers na makabangon. Mahabang proseso rin aniya ang pagdadaanan ng mga gulay kung manggagaling pa ito sa ibang bansa. Kaya mas maigi na humanap na lang ng supply sa ibang rehiyon sa Pilipinas, gaya sa Visayas o Mindanao upang matulungan din ang mga kababayan natin sa lugar. Siniguro naman ng Department of Agriculture na prioridad nila ang pagkuha ng mga gulay sa mga hindi apektadong rehiyon sa Pilipinas, bago ang planong importasyon mula sa ibang bansa. So, ang priority is to get the vegetables from other vegetable producing areas and regions if that would be enough to temper the prices. So, hindi na kailangan mag-import. But if there's a necessity to import, we will do that. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Plano ng Department of Agriculture na kumuha ng gulay mula Visayas at Mindanao matapos ang matinding pinsala sa mga taniman sa Luzon dulot ng mga bagyo. Ayon kay DA Assistant Secretary Arnel de Mesa, inihahanda na ng High Value Crops Development Program at Bureau of Plant Industry ang rekomendasyon upang mapababa ang presyo ng gulay. Prioridad ng ahensya ang lokal na supply, ngunit handa rin silang mag-import kung kinakailangan. Kasabay nito, magbubukas ang DA ng Kadiwa sites para sa mas murang pagkain sa mga apektadong lugar. Hindi sang-ayon ang ilang rice millers sa Bukawe, Bulacan na taasan ng higit 25 pesos per kilo ang presyo ng palay na paparating galing sa Northern Luzon. Kapag nagkagayon, mapipilitan din sila na dagdagan ng presyo sa per kilo ng bigas na kanilang ibebenta sa mga mamimili. Mula sa Bukawe, Bulacan, makibalita tayo kay Nestor Torres live. Nestor, meron na bang mga supply ng palay ang inaasahan ng mga rice miller dyan na darating mula sa Northern Luzon? Magandang tanghali, Bernard. Sa ngayon nga ay wala pa totally na dumarating na mga supply ng mga palay na galing sa norte, parting Cagayan, sa Ilocos Sur, Ilocos Norte at maging sa Isabela. Pero nagkipag-ugnayan na sa kanila o nagkipag-transaksyon na sa kanila yung ilang mga rice, yung ilang mga supplier na kung pwede ay dagdagan ng piso yung kanilang nakukuha na mga nabebenta ng mga palay para at least kahit paano ay kumita itong mga supplier. Pero ayon sa yung mga rice miller dito ay hindi sila papayag na dagdagan nga ng piso yung sigil sa kanila. Posibleng bumiyahi na ang mga palay galing sa Isabela, Cagayan at Ilocos Norte na na-stranded ng kasagsagan ng Bagyong Pipito. Pero ayon sa ilang mga rice miller, ngayon pa lang ay nakikipag-negosasyon na sa kanila ang mga supplier ng palay na sa halip na 24 to 25 pesos ang benta sa kanila ay dadagdagan ito ng piso o higit pa. Ayon kay Ami de la Cruz, isa sa mga rice miller sa Intercity Rice Mill, mananatili sa 24 pesos hanggang 25 pesos lang ang benta nila ng bibili nila ng palay. Pero kung hihigit sa 26 to 28 pesos per kilo nito, mapipilitan silang magtaas ng presyo ng sigil sa bigas. Ayon naman kay Mayrin Dayaw, bagamat may nag-o-offer sa kanila ng palay galing sa norte, hindi rin naiwasan na magduda sila sa klase ng palay kung magandang klase ba ito o hindi ang kanilang makukuha. Anila kung talagang kakapusin sila ng palay ngayong nitong holiday season ay mapipilitan silang bumili kahit mahal. Pero asahan na magmamahal ang bigas sa Disyembre. Samantala ayon sa mga rice millers sa ngayon, posibleng pumalo sa 2,000 to 2,200 ang per kaban ng regular rice habang nasa 2,300 to 2,400 to 500 naman ang presyo ng special rice gaya ng Denorado kapag tuloy ang nagtaas ang presyo ng palay.
At yung mga latest live mula dito sa Bukawi, Bulacan. Balik sa iyo, Bernard. Maraming salamat, Nestor Torres, live mula sa Bukawi, Bulacan. Pinag-aaralan ng Department of Agriculture ang pag-aangkat ng dagdag na supply ng isda kasunod ng pananalasa ng mga serye ng bagyo sa bansa. Ayon sa kagawaran, makatutulong ito sa pagpapanatili ng stable na presyo ng isda sa merkado. Mula sa Balintawak, Quezon City, makibalita tayo kay Mia Alonzo live. Mia, ilan tonelada ba ng isda ang plano sanang angkatin ng DA? Yes, magandang tanghali sa iyo, Ella. Plano nga ng Department of Agriculture ang karagdagang importasyon ng isda na mayroong volume na 8,000 metric tons. Ito'y kaugnay nga ng pagtaas ng presyo dito sa pamilihan at bunsod na rin ng pagtama ng bagyo sa bansa. Ayon kay Department of Agriculture Assistant Secretary Arnel de Mesa, naapektuhan ng mga nagdaang bagyo ang supply ng preskong huli ng isda, kaya makakatulong ang planong importasyon upang mapanatiling stable ang halaga nito sa merkado. Kahapon may discussion na posibleng magdagdag ng additional importation for fish. Yung volume possible na nasa mga 8,000 metric tons. Additional na kailangan makarating before the end of the year. Alam natin na ang laki nung naging problema nung nakalipas na sunod-sunod na bagyo. Magmula kay Christine, Leon, Marcen, Nika, Ophel, hanggang kay Pipito at talagang naapektuhan. Isa sa fishery na naapektuhan. Ayon sa Department of Agriculture, ang planong pag-aangkat ng 8,000 metric tons ay bukod pa sa naunang 30,000 metric tons na inaprubahan para sa natugunan ng kakulangan dahil sa epekto ng pinaiiral na close fishing season. Sa ating paglilibot sa ilang pamilihan, nakausap natin ang ilang fish vendors at ilan sa kanila ang nagsabing medyo matumal ang bentahan ng isda dahil na rin sa taas ng presyo nito ngayon. Halimbawa, ng isda na mataas ang presyo, itong galunggong na mabibili ngayon sa halagang 220 kada kilo. Mas marami din ang supply ng frozen kaysa yung fresh na isda dahil hindi umano nakapapalaot ang mga mangingisda sa mga nagdaang linggo dahil sa mga bagyo. Kaya't napipilitan silang ibaba ng 20 hanggang 40 pesos ang presyo ng kanilang paninda para makabenta o makabawi ng kanilang puhunan. Ayon din sa Department of Agriculture, kung maaaprubahan yung proposal na importasyon ng dagdag na supply ng isda, ay target nilang maiparating ito sa unang 2 linggo ng Disyembre, kaugnay na rin ng holiday season. At yan muna ang update mula dito sa Balintawak Market. Balik sa iyo, El. Maraming salamat, Mia Alonzo. Nadagdagan pa ang bilang ng mga barangay sa Cagayan Province na hanggang sa ngayon ay lubog pa rin sa baha dahil sa mataas na level ng tubig sa Cagayan River. Samantala, tinangay naman ng rumargas ang tubig sa ilog ang steel bridge sa may Kamalonyugan, Apari kahapon. Ang detalye hatid ni Grace Doctolero live. Grace, kumusta na ang mga kababayan natin sa Cagayan na hanggang sa ngayon ay baha pa rin ang kanilang lugar? Yes, Bernard, sa ngayon nga ay mahigit 6,000 pa ang nananatili sa evacuation center habang 300 ang naitala na nakikitira muna sa kanilang kaanak dahil sa mataas pa rin ang tubig baha sa kanilang mga bahay. Batay sa tala ng Cagayan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council, umabot na sa 114 na barangay ang nadagdag mula sa 10 bayan lamang kahapon ang lubog pa rin sa baha sa lalawigan ng Cagayan. Nasa mahigit 51,000 individual o mahigit 16,000 pamilya ang naitalang apektado ng nagdaang bagyong Pipito. Sa bayan ng Alcala, umabot na sa 80 milyong piso ang halaga ng pinsala sa sektor ng agrikultura. Ang mga nasirang pananim ay maaari na sanang anihin ayon sa mga magsasaka sa lugar. Samantala,
tinangay naman ng rumaragas ang tubig sa ng steel bridge na dinadaanan ng mga papunta sa bayan ng Camalanyugan at Apari. Ito sana ang ginagamit bilang pansamantalang alternatibong ruta dahil inaayos pa ang Magapit Bridge. Sa uploaded video ni Braylan Richard Orbayo, unti-unting itinulak ng rumaragas ang tubig kasama ang mga debris ng kahoy mula sa nasabing steel bridge. Makikita ang malalaking kahoy na naanod na nagresulta sa unti-unting pagkasira ng steel bridge hanggang sa tinangay na ito ng malakas na agos ng tubig. Nangangamba naman ang mga residente sa epekto nito sa kanilang biyahe at kaligtasan, lalo na't ang steel bridge ay mahalaga para sa lokal na transportasyon. Nanawagan ang motorista at residente sa mga kinauukulan para agarang aksyonan at rehabilitasyon ng nasabing tulay. Bernard, patuloy na binabantayan ng mga otoridad ang sitwasyon lalo na't maaaring lumala pa ang pinsala kung magpapatuloy ang pagragasa ng tubig sa ilog. Nagpaalala rin ang lokal na pamahalaan na mag-ingat ang lahat at iwasan ang pagpunta sa mga mapanganib na bahagi ng tulay. Yan muna ang balita. Balik sa iyo, Bernard. Maraming salamat, Grace Doctolero, live mula sa Baguio City. Nananatili pa rin sa mga evacuation centers sa ngayon ang mahigit sa 115,000 na mga pamilya matapos ang magkakasunod na bagyong dumaan sa bansa ayon sa tala ng Department of Social Welfare and Development. Kaugnay nito, siniguro naman ang ahensya na tuloy-tuloy ang pagbibigay nila ng tulong sa mga apektadong pamilya. Mula sa Quezon City, may report si Jed Neresina live. Jed, ano-anong mga rehiyon sa bansa ang may mga kababayan pa rin tayong nasa mga evacuation centers? Yes, magandang hapon, Ella. Ayon nga sa DSWD, may mga pamilya pa rin nananatili sa mga evacuation centers sa 8 rehiyon sa bansa. Kasama niya ng Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon at Mimaropa. Bukod dyan, mayroon pa rin mga kababayan tayo nasa evacuation center sa Bicol Region naman, Cordillera Administrative Region at Eastern Visayas. Kung saan sinabi ng DSWD na mahigit 115,000 pa rin nga ng mga pamilya ay pansamantalang naninirahan sa 3,267 evacuation centers dito sa ating bansa. Dahil dito tiniyak ng ahensya na patuloy ang paglalabas ng pamahalaan ng humanitarian assistance para sa mga apektado nating mga kababayan. Ipamahagi na ang 400,000 family food packs na nagkakahalaga ng 125 million humanitarian assistance sa mga lugar na sinalanta ng Bagyong Mika, Bagyong Ophel at Bagyong Pepito. Mayroon na ding 1.3 million family food packs ang nakapreposition sa iba't ibang warehouse sa bansa na maaaring ipamahagi sa mga apektadong pamilya. Bukod pa riyan ang pangako ng DSWD na karagdagang 45,000 family food packs para naman sa probinsya ng Catanduanes na matinding naapektuhan ng Bagyong Pipito. Sa huling datos nga ng Department of Social Welfare and Development, higit 1.4 million na ang kabuang bilang ng mga kahon ng family food packs ang naipaabot ng ahensya sa mga komunidad na nasalanta ng magkakasunod na bagyo sa bansa. Ayan muna ang update. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Jed Neresina. Sumasailalim ngayon sa Incident Command System Training ang mga disaster responders sa Camarines Norte na layong gawing mas handa pa ang mga rescuers sa pagresponde sa tuwing may kalamidad, gaya ng mga bagyo ang tatama sa probinsya. Mula sa Daet, Camarines Norte, makibalita tayo kay Brian Baldaraje live. Brian, ano nakapaloob dyan sa isinasagawang Incident Command System Training na sa may Camarines Norte? Yes, Bernard, magandang tanghali. Ang Incident Command System Training Course ay isang pagsasanay na naglalayon pag-isahin ang sistema ng lahat ng response cluster pagdating sa disaster operation kapag may bagyo at iba pang mga sakuna. Diba? Noong unang start ng operation natin, Bernard, sa training na ito, ipapaliwanag ang hatian ng trabaho ng iba't ibang ahensya kapag may isinasagawang operasyon tuwing may kalamidad. Dito rin ipinapaliwanag ang strategiya and command signs na dapat maintindihan ng isang responders. Kabilang sa mga dumalo ay ang mga kawani mula sa Philippine National Police, Bureau of Fire Protection,
Land Transportation Office, mga kawani ng DRRMC at iba pang ahensya na kabilang sa response cluster. Bernard, ituturo at sasanayin din ng mga dumalo sa paggamit ng mga international tools at iba pang mga equipment na may kaugnayan sa mga disaster rescue operation. Ayon kay Santiago Melia Jr., Chief ng DAET MDRRMO, na siyang opisina na nag-initiate ng naturang training, napapanahon ng naturang pagsasanay lalo pat taon-taon ay nakararanas ang bansa ng iba't ibang kalamidad gaya ng bagyo at mga lindol. Nilunsad namin para makatulong natin itong mga volunteer response agencies personnel sa isang disaster response operation with common language. No, ibig sabihin, hindi kami magkakabulagan, hindi kami magkakalituhan. So lahat kami ay may sinusunod na system, na tools para sa magiging maayos na response operation or management of land event. The incident action plan at pag-usap. Bernard, magsasagawa din ng demonstration kaugnay sa pagsasagawa ng aktual na pagresponde sa isang kalamidad. Ayon naman kay Lieutenant Colonel Errol Garchitorena Jr., Chief of Police ng DAET MPS, isa sa naging speaker at instructor sa naturang pagsasanay, target nilang sanayin ang mga kapitan ng barangay sa iba't ibang lugar sa Cam Norte. Isa yun sa dapat may alam sila sa ganitong bagay kasi sila yung grassroots natin eh. Sila yung dapat makaalam sa struktura nito kasi dito rin papunta, ito lahat na ginagawa natin is papunta sa kanila. Sila yung kumbaga, yung beneficiary na mga nangyayaring to kasi sa kanila nangyayari. Una, na dapat nating Bernard, ang Incident Command System Training Course na isinasagawa dito sa bayan ng Daet ay nag-umpisa kahapon at magtatapos sa Biyernes. Yan muna latest mula dito sa Cam Norte. Balik sa inyo, Bernard. Maraming salamat, Brian Baldarahe, live mula sa Daet, Camarines Norte. Nagsisimula ng magkumpuni ng kanilang mga nasirang bahay ang mga residente sa Catanduanes matapos ang ilang araw ng manalasa ang bagyong Pepito. Ilan sa mga residente naman ang humihingi pa rin ng ayuda na pagkain. Nasira ng bagyo ang mga pangunahing hanapbuhay ng ilan nating kababayang biktima ng bagyong Pepito. Mula sa Caramoran, Catanduanes, makibalita tayo kay Alan Manansala, live. Alan, nakabalik na ba sa kanilang paghahanap buhay ang mga kababayan natin dyan sa Catanduanes? Ella, magandang tanghali. Ella, kanina nga ay mula Vera Catanduanes papunta dito sa Caramoran. Dito sa Barangay Datag West, to be exact. Halos 1.5 oras natin tinakbo. At base na rin sa naging obserbasyon natin sa along the way, Ella, nakita natin yung pagiging abala ng mga kababayan nating naapektuhan ng pananalasa ng bagyong Pepito. Ella, karamihan sa kanila ay nag-uumpisa na sa pag-aayos ng pagkukumpuni ng kanilang mga nasirang bahay dahil sa lakas ng bagyo. Gayunpaman, Ella, doon sa mga tinatanong mo kaninang patungkol sa pagbabalik sa paghahanap buhay, karamihan sa kanila, Ella, hirap pa rin dahil nasira ng bagyo ang pangkabuhayan, ang mga bangka, gayon din ang mga punong abaka na siyang pangunahing hanap buhay ng mga residente rito. Ella, nag-umpisa na si Mang Rolly na mag-ayos ng kanyang bahay matapos itong bumagsak dahil sa malakas na hangin dulot ng bagyong Pepito. Aniya, tanging pagliligpit sa mga nagkalat na kahoy mula sa dati ng nakatayong bahay ang maiaayos dahil wala pa umano siyang pera pampagawa ng kanilang barong-barong. Pakinggan natin ang naging pahayag ni Rolly, Ella. Sana po mabilis yung yung tulong para kahit pa paano malaking tulong po yung yung mga gamit, pagkain. Kahit pong tulong ang dumating, welcome naman po sa amin. Si Aling Evelyn naman, pagsasampay sa mga nabasang damit, ang sinimulang pinagkakaabalahan matapos umanong malubog sa baha ang kanilang mga gamit. Saka na lang umano niya isusunod ang nasirang bahay pagkatapos niyang maglaba. Narito't pakinggan rin natin ang naging pahayag ni Aling Evelyn. Alis mo na yung mga namin naman pangit naman tingnan yung hindi pa naalis yung mga gamit.
Ela, samantala, ilan sa mga residente sa barangay Maingaway, dyan yan sa may bayan ng San Andres, Catanduanes, ang humihingi pa rin ng tulong sa lokal na pamahalaan. Ayon sa ilang mga residente, hirap sila sa pagkain gayong nasira ng bagyo ang kanilang mga kabuhayan. Napakinggan natin din, Ela, ang mga naging pahayag ng mga residenteng nakausap natin kanina. Ela, mamaya ay isa sa mga pupuntahan din natin ay ang bayan ng Pandan kung saan base na rin sa naging ulat ng provincial government, aabot sa 1,279 na households ang apektado nitong bagyong Pipito na naranasan dito sa buong lalawigan ng Catanduanes. At meron din tayong impormasyon na kuha na may mga ilang paaralan din ang bumagsak dahil sa tindi at lakas ng bagyong Pipito na naranasan dito sa lalawigan. Alright, maraming salamat, Alan Manansala. Naglawas na ang Department of Trade and Industry ng updated price guide para sa mga produktong madalas na binibili tuwing holiday season. Alamin natin ang detalye ng balita kay Evan Alvarez live. Evan, ano-anong holiday goods ba ang kasama sa price guide ng DTI? At tumaas na ba ang presyo ng mga ito? Magandang tanghali, Sir Bernard. Kasama sa inilabas sa 2024 Price Guide ng Department of Trade and Industry o DTI ay ang 12 product categories na madalas na binibili ng publiko tuwing holiday season. Ito ay ang ham, queso de bola, fruit cocktail, cheese, sandwich spread, all-purpose cream, mayonnaise, pasta noodles, elbow and salad macaroni, tomato and spaghetti sauce. Batay sa price guide ng DTI, ang presyo ng ham ay naglalaro sa halagang 170 pesos hanggang 928.50 pesos, depende sa brand at laki. Ang fruit cocktail ay nasa 61.76 to 299.62 pesos. Ang presyo ng cheese ay nasa 56.50 hanggang 310. Queso de bola from 211.60 to 435 pesos. Mayonnaise mula 20.40 hanggang 159.90. Habang ang all-purpose cream naman ay nasa 36.50 hanggang 59.95 ang presyo. Ang sandwich spread naman maaaring mabili sa halagang 29.50 hanggang 263.60 pesos. Ang spaghetti pasta naman naglalaro sa presyong 32 pesos hanggang 110.25 pesos. Ang elbow macaroni na nasa 26 pesos hanggang 126.25 pesos. Sa salad macaroni nasa 36.50 pesos hanggang 126.25 pesos naman. Pinakamababang halaga naman ng mabibiling tomato sauce sa 16.50 pesos hanggang 92.25 pesos. Ang spaghetti sauce naman mabibili sa halagang 39.95 pesos hanggang 103 pesos. Ayon sa DTI, naglabas sila ng price guide para sa holiday items bilang gabay sa mga consumer sa mga produktong mas mainam at mas sulit bilhin sa gitna ng mataas na presyo ng mga bilihin sa merkado. Sinabi rin ng ahensya na bahagya o nasa 1 to 5% ang itinaas ng presyo ng ilang holiday items habang ang ilan naman ay yung dati pa rin nilang presyo ang nakalagay. Epektibo ang holiday price guide na ito hanggang December 31 ngayong taon. Paalala ng DTI sa mga consumer, i-check ang expiration dates ng bibilhing produkto upang matiyak na maayos at safe pa itong kainin. Bernard, mas mainam rin na agahan ang pamimili o di kaya ay bultuhan ang gawing pag-purchase upang makatipid. Sakali namang may makitang overpricing itong mga consumer natin, ay maaari silang magsumbong sa hotline ng DTI na 1DTI Hotline 1384 o di kaya ay mag-email sa consumercare@dti.gov.ph. Yan muna ang update mula dito. Balik sa inyo dyan, Bernard. Maraming salamat, Evan Alvarez, live mula sa Quezon City. Pinaghahandaan na ng mga airline companies ang bulto ng mga pasahero na inaasahang bibiyahe sa holiday rush sa Disyembre. Ayon sa bagong operator ng Ninoy Aquino International Airport o NAIA, titiyakin nilang mas magiging maginhawa ang biyahe ng mga pasahero sa paparating na holiday season kumpara noong nakaraang taon. Mula sa Quezon City, alamin natin ang detalye kay JP Nunez live.
JP, ano ang mga paghahanda ng airline companies para sa holiday rush sa Disyembre? Alright, babalikan po natin ang pag-uulat niya ni JP Nunez. Muling nagpaalala ang Department of Education sa mga tanggapan nito at mga pampublikong paaralan na iwasan ang pagdaraos ng magagarbong party ngayong holiday season. Ito ay alinsunod na rin sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga ahensya ng pamahalaan na iwasan ang pagdaraos ng engranding party bilang pakikiramay na rin sa mga kababayan natin na matinding sinalanta ng 6 na bagyong dumaan sa bansa sa mga nakalipas na linggo. Inatasan rin ng DepEd ang regional offices nito at public schools na magsagawa ng donation drive para sa typhoon hit areas. Isasama na rin sa malilikom na donasyon ng halaga ng savings mula sa minimal holiday party celebrations. Uuwi na sa Pilipinas si Mary Jane Veloso. Yan ang inanunsyo mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay PBBM, matapos ang mahigit 1 dekadang diplomacy at pakikipagkonsultasyon sa Indonesian government, naantala ang execution kay Veloso hanggang sa napagkasunduan na makabalik na siya sa Pilipinas. Nagpasalamat si PBBM kay Indonesian President Prabowo Subianto na sa kanilang mabuting kalooban. Ayon sa Pangulo, nagpapakita lamang ito ng malalim na relasyon ng Pilipinas at Indonesia na nagkakaisa sa hustisya at habag. Hindi malinaw sa pahayag ng Pangulo kung nabigyan ng clemency si Veloso o dito sa Pilipinas na lamang siya ikukulong na gaya ng una ng negosasyon ng dalawang bansa. Matapos ang pagpayag ng Indonesian government na maibalik sa Pilipinas si Mary Jane Veloso, nananawagan ngayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kanyang mga abogado at pamilya na sana ay mabigyan si Mary Jane ng executive clemency. Mula sa Pasay City, makibalita tayo kay Asher Cadapan Jr. live. Asher, ano ang reaksyon ng mga kaanak at abogado ni Mary Jane Veloso ngayong pinayagan na ng pamahalaan ng Indonesia na maibalik ito sa Pilipinas? Labis na kaligayahan ang naramdaman ng mga kaanak at legal counsel ni Mary Jane Veloso matapos nga na malaman nilang makakauwi na ng Pilipinas ang kanilang si Mary Jane Veloso. Ito ang inihayag ni Attorney Edri Olalia, ang abogado ni Mary Jane Veloso. Sa opisyal na pahayag ni Attorney Olalia, Chairperson ng National Union of People's Lawyers o NUPL at Co-President ng International Association of Democratic Lawyers o IADL, sinabi nito na nanatili ang kanilang paninindigan simula pa noong malaman nila na papatawan si Veloso ng death sentence noong April 2015. Naaresto si Veloso ng Indonesian authorities sa Yogyakarta noong 2010 matapos makitaan ng mahigit 2 kilong heroin sa kanyang bagahe. Pinatawan nito ng death sentence ngunit nabigyan ng temporary reprieve kasunod ng mga apila ng Philippine government dahil biktima lang umano si Veloso ng human trafficking. Ayon kay Olalia, ngayon pa lang nila ay nagpapasalamat na ang mga ito sa mga migrante, religious groups at iba pang grupo sa Pilipinas at Indonesia na hindi nawala ng pag-asa na makauwi din si Veloso sa bansa. Nagpahayag rin ang mga ito ng pagkalugod sa Indonesian government para sa pagpapakita ng mabuting kalooban sa Pinay OFW habang kinilala nila ang inisyatibo ng mga kasalukuyang otoridad ng Pilipinas sa pagsulong ng politikal at diplomatikong pakikipag-ayos kaugnay ng kanyang kaso. Gayunman, patuloy nila silang nananalangin na makabalik na muli si Mary Jane sa bansa sa lalong madaling panahon. Kasabay nito ang panawagan kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na agad na mabigyan si Veloso ng executive clemency o pagpapatawad dahil sa humanitarian grounds at justisya. Patuloy naman tayo nakikipag-ugnayan at nakaantabay sa magiging aksyon o hakbang na gagawin
ng mga kaanak at legal counsel ni Mary Jane Veloso kaugnay nga sa kanyang inaasahang pag-uwi sa bansa. Yan ang latest dito sa Pasay City. Balik sa'yo, Ella. Maraming salamat, Asher Cadapan Jr. Ipinaliwanag ngayon ng Department of Justice na pag-uusapan pa nila ng Department of Foreign Affairs ang magiging proseso sa pagpapauwi sa Pilipinas kay Mary Jane Veloso. Ayon sa DOJ, ang DFA ang ahensya na siyang nangunguna sa pakikipagnegosasyon sa pamahalaan ng Indonesia para sa pagpapauwi kay Mary Jane sa Pilipinas. Mula sa Pasay City, makibalita tayo kay Dante Amento live. Dante, ano ba ang magiging proseso dito sa napipintong pagpapauwi kay Veloso sa Pilipinas? At kapag nakauwi na ba siya, saan siya posibleng dalhin? Magandang tanghali, Bernard. Sa isang panayam kay Department of Justice o DOJ Secretary Crispin Remulla, sinabi nito na kapag nakauwi na nga si Mary Jane Veloso sa bansa, ay maaaring sa Correctional Institution for Women o CIW siya ikukulong sa Mandaluyong City. Aatasan anya nila ang National Bureau of Investigation o NBI para sunduin si Veloso sa paliparan o airport. Pero pag-uusapan pa nila ang buong proseso kasama ng Department of Foreign Affairs o DFA. Trabaho ng DFA ang pakikipag-usap sa Indonesia sapagkat ito ay negosasyon sa pagitan ng dalawang bansa. Kapag nandito na anya sa Pilipinas si Veloso ay bahagi na ito ng criminal process ng Pilipinas. Nanindigan naman ang DOJ na hindi papayag ang pamahalaan na muling buhayin ang death penalty sa bansa. Si Veloso ay nakakulong sa Indonesia ng 14 na taon na dahil sa drug trafficking case. Yan ang ating update mula dito sa Pasay City. Balik sa iyo, Bernard. Maraming salamat, Dante Amento live mula sa Pasay City. Nagkausap sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at US President-elect Donald Trump sa telepono upang talakayin ang matagal ng alyansa ng Pilipinas at Estados Unidos. Binanggit ni PBBM ang hangaring palalimin pa ang relasyon ng dalawang bansa at ang suporta ng mga Pilipino sa US kay Trump. Nagpahayag din si Pangulong Marcos Jr. ng plano para sa isang personal na pagpupulong sa lalong madaling panahon. Patuloy na umaasa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na makakamtan ng Ukraine ang kapayapaan. Ito ang mensahe ni PBBM sa ika-1000th day simula ng sumiklab ang gyera sa pagitan ng Ukraine at Russia. Sa kanyang expose, binalikan ni PBBM ang pakikipagpulong niya kay President Volodymyr Zelensky at binigyang diin ang suporta ng Pilipinas sa soberanya, kalayaan, pagkakaisa at territorial integrity ng Ukraine. Kinilara rin ni PBBM ang Ukraine bilang mahalagang kapartner kung saan patuloy na lumalakas ang relasyon ng Pilipinas at Ukraine. Hindi sapat ang affidavit ni Vice President Sara Duterte upang ipaliwanag ang questionableng paggastos sa confidential funds na tanggapan nito ayon sa House Committee on Government and Public Accountability. Samantala, makikipag-ugnayan na rin ang House panel sa Philippine Statistics Authority o PSA at iba pang eksperto para mahanap si Mary Grace Piatos. Ang detalye sa ulat ni Rosalie Coz. Naniniwala ang chairperson ng House Committee on Good Government and Public Accountability na hindi sapat ang isusumiting sinumpaang salaysay ni Vice President Sara Duterte kaugnay ng issue ng paggastos nito ng confidential funds. Ayon kay Manila 3rd District Representative Joel Chua, marami silang nakikitang problema sa mga resibong isinumite sa Commission on Audit para sa liquidation ng confidential funds ng pangalawang Pangulo. Dahil tingin namin yung sworn affidavit is not enough. So paano po namin maitatanong sa kanya yung mga marami po kasi mga katanungan ng mga kasama po natin sa committee na gusto rin po naming malinawan. Gayunman, hindi dumadalo sa pagdinig ng House panel si VP Duterte upang sagutin at ipaliwanag ang issue. Gayun din ang mga pangunahing opisyal ng kanyang tanggapan na sangkot sa disbursement at liquidation ng kontrobersyal na pondo. If she was able to come here last week,
she should be able to go here. Samantala, makikipag-ugnayan na rin ang House Panel sa Philippine Statistics Authority o PSA at iba pang eksperto para mahanap si Mary Grace Piatos. Naging kontrobersyal ang pangalang ito matapos usisain ng mga mambabatas ang isa sa mga signatories sa isinumiting resibo ng tanggapan ni Vice President Duterte sa COA bilang liquidation sa paggastos ng 2022 confidential funds. Tinitingnan pa namin yung ibang mga pangalan. Baka mamaya meron pang mga binabanggit ninyo. So at least isang pasadahan na lang. On top of that, kinukonsider na rin po namin yung mga penmanship para ma-submit sa mga expert witness. Ngayong araw ang muling pagdinig ng komite sa paggastos ng confidential funds ng OVP at ng Department of Education sa ilalim ng termino ni VP Duterte. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Muling ipinagpatuloy ang investigasyon ng House Committee on Good Government and Public Accountability sa paggastos ng confidential funds ng Office of the Vice President at ng Department of Education sa ilalim ng termino ni Vice President Sara Duterte. Samantala, inihain naman ng House Quadruple Committee ang panukalang batas upang agad na kanselahin ang peking birth certificates na nakuha ng foreigners. Mula sa House of Representatives, makibalita tayo kay Rosa Licoz, live. Rosalie, yung bang mga pinasabpina na OVP official sumipot sa pagdinig ng House panel ngayong araw? Bernard, dumalo sa pagdinig ng House Good Government and Public Accountability si Attorney Zuleika Lopez, ang Undersecretary at Chief of Staff ng Office of the Vice President o OVP. Kaugnay nga ito ng ginagawang pagdinig ng komite sa paggamit ng confidential funds ng OVP mula 2022 hanggang 2023. Gayon din ng Department of Education sa ilalim ng termino ni Vice President Duterte noong 2023. Ilang beses inimbitahan si Attorney Lopez at pinasapi na rin upang sagutin ang mga tanong kaugnay ng questionableng paggamit ng pondo. 4 pang OVP officials na pinapatawag ng komite ang hindi pa rin sumisipot sa pagdinig kaya binigyang diin ng direktiba sa kanilang pag-aresto. Gayon din ang lookout bulletin order laban sa kanila. Ito ang mga nakakaalam sa disbursement at liquidation ng confidential funds. Bukod dito, ayon kay House Deputy Speaker Representative J.J. Suarez, dapat ding pag-aralan ng komite ang posibilidad na mapatawan ng mga ito ng administrative sanctions dahil sa hindi pagsunod sa obligasyon ng government officials kapag ipinapatawag sa mga congressional hearing. Samantala, inihain naman ng House Quadruple Committee ang House Bill number 1111 7, ang panukalang batas na naglalayong kanselahin ang peking birth certificates na nakuha ng foreign nationals. Pangatlong panukalang batas itong inihain ng Quadcom na nagsasagawa ng pagdinig kaugnay ng extrajudicial killings o EJK sa anti-drug war ng Duterte administration, illegal drug trade at illegal pogos. Layo ng panukalang batas na patawan din ng parusa ang public officials at private individuals sa sangkot sa pagkakaroon ng peking registration. Bubuo rin ng isang special committee on cancellation of fraudulent birth certificates na mag-iimbestiga sa mga reklamo, kakalap ng ebidensya at magdedesisyon sa fraudulent birth certificates sa loob ng 30 araw pagkatanggap ng ebidensya. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni Congressman Robert East Barbers. Itong batas na aming pinapanukala ay magkakaroon ng kaparusahang mabigat, no? Itong mga taong gobyerno na tumulong, no, sa kanilang pagbibigay ng mga dokumento gaya ng birth certificate dito sa mga foreign nationals ito. Bernard, kaugnay nitong nagpapatuloy na pagdinig ng House Good Government and Public Accountability sa paggastos ng confidential funds ng OVP, sumentro sa pagtatanong ni House Assistant Majority Leader Representative Sia Alonto Adjong sa mga resibong isinumite ng OVP sa Commission on Audit o COA. Partikular na yung acknowledgement receipts na may kaparehong signatory na ang pangalan ay Kokoy Villamin. Yung resibo ng OVP at ng DepEd, parehong pangalan pero magkaiba ng pirma. Balik sa'yo, Bernard. Maraming salamat, Rosa Licoz, live mula sa House of Representatives.
Pinabura ng Commission on Elections ang mga petisyon para ideklarang nuisance ang 117 sa 183 senatorial aspirants para sa 2025 midterm elections. Ayon sa COMELEC, may 6 sa 170 nuisance aspirants ang naghain pa ng apela sa COMELEC Bank at inaasahan na mareresolba ito sa susunod na linggo. Dagdag pa ng COMELEC, uumpisahan na rin nilang resolbahin ang mga nuisance petitions para sa mga tatakbo sa mga lokal na posisyon bago matapos ang Nobyembre. Wala namang natanggap na nuisance petition ang COMELEC para sa mga kakandidato sa BARM parliamentary elections sa susunod na taon. Inaasahan na mapapalakas ang turismo ng Pilipinas sa pamamagitan ng isinasagawang 2024 Asian Patent Attorneys Association o APAA Council dito sa bansa. Ayon naman sa Intellectual Property Association of the Philippines o IPAP, kasama sa target nila ang lalong pangangalaga sa intellectual property ng mahihirap o indigenous people o IP. Naritong report ni Dante Amento. Isinasagawa ngayon sa Pilipinas ang 76th Council Meeting ng Asian Patent Attorneys Association o APAA na dinaluhan ng mga delegado mula sa iba't ibang bansa tulad ng Australia, Japan, South Korea, Singapore, India, Malaysia, Pakistan, Nepal at marami pang iba. Ang APAA ay grupo ng mga abogado na nasa propesyon ng patent attorney na nagsusulong sa pangangalaga ng intellectual property tulad ng invention, design o kaya naman ay brand name. Nagsimula ang aktibidad noong Lunes, November 18 at inaasahang matatapos bukas, November 21. We're talking here about 1,400 individuals, 1,400 lawyers or patent attorneys with its own laws, set of laws in their own countries, and likewise with their own set of experiences. So this is also a time for us to share what we have. Pinangungunahan ang organizing committee ng kilalang abogado na sina Attorney Lorna Kapunan bilang chairperson at Attorney Pablo Gangcayco na co-chairman. Panauhing pandangal naman si Senate President Francis Cheese Escudero. The WIPO, or the World Intellectual Property Office, reported that there were 71,623 new intellectual property rights filings in the Philippines alone in 2023. This is broken down into 4,889 patents, 65,219 trademarks, and 1,515 industrial designs. Ayon sa presidente ng APAA na si Harry Subramaniam, ang council meeting ay daan para maibahagi nila sa bawat isa ang kaalaman, pananaw o practice para sa proteksyon ng intellectual property. Makikinabang din anya dito ang Pilipinas na naging venue ng kanilang meeting pagdating sa turismo. Sa dami ng mga kalahok mula sa iba't ibang bansa ay paraan ito na maipromote ang turismo sa Pilipinas sa buong mundo. Like I said, about 65 to 70 countries of the world, they get a message about Philippines. And that results in a huge amount of tourists coming to Philippines for holidays. Maaari kasing ikwento ng mga participant pag uwi nila sa kanilang bansa kung ano ang kagandahan ng Pilipinas. Gayon din ang mga imbensyon ng mga Pilipino sapagkat ipapakita ito ng mga delegado ng bansa sa kanila. Tamang-tama itong conference natin kasi ang pronouncement ni President BBM na dapat ipagmalaki natin ang tinatawag na brand Philippines. Samantala, sabi naman ng IPAP, kabilang sa mga tinitingnan nila ay mapalalakas ang pangangalaga sa intellectual property ng mga Pilipino tulad ng nasa indigenous people. Binigyang diin ng IPAP na napakagaling ng mga Pilipino kaya dapat lamang na proteksyonan ang kanilang karapatan. Pagdating sa imbensyon, musika o likhang sining ay mayaman dito ang mga Pilipino. One of our best things that we can do is to impart upon the poor and the impoverished people to help them develop and protect their intellectual property like yung mga indigenous tribes and everything like that. Paliwanag ni Attorney Gangcayco, isa sa ikinukonsidera na intellectual property ay ang patent. May kinalaman ito sa imbensyon upang magbigay ng solusyon tulad ng gamot. Dapat ay may proteksyon ang may-ari nito sa ilalim ng batas. Nasa loob ng 20 taon ay siya lang ang may karapatan dito. Invention patent can be protected for 20 years. That's it. After the 20-year period, it automatically lapses the protection. So meaning
the patent can now be not really copied but reproduced in a similar manner. Inaasahan din na tatalakayin sa council meeting ang issue ng artificial intelligence o AI. Aminado ang IPAP na maaaring maapektuhan ng AI ang karapatan pagdating sa intellectual property. Yung artificial intelligence, maganda yon kasi nakakatulong yan sa pag-research natin sa mga information natin about the rest of the world. Pero pag ginagamit naman yan para nakawin ang mga original panunulat, mga original kanta, mga original na invention ng ating mga pagkababayan, masama. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinaghahandaan na ng mga airline companies ang bulto ng mga pasahero na inaasahan bibiyahe sa holiday rush sa Disyembre. Ayon sa bagong operator ng Ninoy Aquino International Airport o NAIA, titiyakin nilang mas magiging maginhawa ang biyahe ng mga pasahero sa paparating na holiday season kumpara noong nakaraang taon. Mula sa Quezon City, balikan natin si JP Nunez live. JP, ano ang mga paghahanda ng airline companies para sa holiday rush sa Disyembre? Ella, ang AirAsia, sinabing titiyakin nilang may sapat na mga tatao sa mga check-in counters para mabilis na maipasok ang mga bagahe ng mga bibiyahe sa holiday rush. Tutukuyin din umano nila yung mga area kung saan nagkakaroon ng choke point sa pila ng mga pasahero at agad itong aaksyonan. Ngayon pa lamang umano ay nakakaranas na sila ng surge o pagtaas sa bilang ng mga nagbubook ng biyahe para sa holiday season sa Disyembre. Sa kalagitnaan pa lamang umano ng Nobyembre ay nasa halos kalahating milyon na ang nagpa-reserve ng seat sa eroplano. Ito yung mga flight na nakaschedule mula December 1, 2024 hanggang January 31, 2025. Prioridad umano ng AirAsia ang kaligtasan at convenience ng mga bibiyahe para sa holiday season. Alinsunod sa mandato ngayon ng operator ng Ninoy Aquino International Airport na New NAIA Infra Corporation o NNIC. Samantala, ang Cebu Pacific naman, inanunsyo na meron silang 3 bagong mga eroplano na dumating noong nakaraang buwan. Bahagi umano ito ng paghahanda sa holiday rush upang mas maraming maghatid sa mga pasahero. Samantala, sa isang pahayag, sinabi ni San Miguel Corporation Ramon Ang na nagagawin nilang mas maayos ang customer experience ng mga bibiyahe sa NAIA ngayong taon. Nasa 50% anya ang improvement sa paliparan na mararanasan ng mga pasahero kumpara sa passenger experience nila noong nakaraang taon. Sa ngayon, yan muna ang ating latest live. Balik sa'yo, Ella. Maraming salamat, JP Nunez. At sa ating iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan. Mula sa aklat ng Lucas, Kapitulo 22, versikulo 27, na nagsasabi, sapagkat alin ang lalong dakila, ang nakaupo baga sa dulang o ang naglilingkod? Hindi baga ang nakaupo sa dulang? Datapat ako'y nasa gitna ninyo, naggaya niyaong naglilingkod. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTVC News, may balita sa anumang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Magandang tanghali.